Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. And this will be the second video since bumalik ako sa pagbablog, sa paggawa ng content, no? So, yan. O nga pala, no, kung bago kayo sa channel na to or hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka tuwing may bago tayong video. Dahil again, mag-upload na ulit tayo ng bagong video every week. So, siguro Saturday, upload natin yung mga videos every Saturday. Since doon natin nasimulan, no? Tuwing Sabado. Yan. Yun. Eto na nga. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, naisip ko lang naman kasi, no, ang daming nagtatanong sa akin nito tuwing may nakakasalubong ako, nakakasama ako, yan, sa mga bagong tao na nakikilala ko. Minsan kahit di ko nga kilala, nakakasabay ko lang sa yosihan, yan. Ang daming nagtatanong sa akin, no, about sa tattoo. Yan. And gusto ko din gawa ng video kasi this is by experience, no. At hindi din lahat napapagbigyan natin na masagot kasi minsan hindi naman tayo laging nasa mood, no? Kasi pag nasa labas tayo, hindi ako sobrang ganito sa video, hindi ako makwento, hindi ako sobrang talkative, ganun. Medyo may introvert tayo pag wala sa camera. Yun, so I'll be answering 10 of the most asked questions sa akin, no, ng mga taong nakakasalamuha ako. Pero bago natin sagutin yan, intro muna tayo. Yes, sir. Yan. Sagutin na natin yan. May kodigo tayo dito. Galing sa notebook ni Labi Dudes. Yan. Galing pa to sa Quantrix. Shout out. Yun. So, eto. Nilista ko na yung pinakamadalas na natatanong sa akin, no? O yung naalala ko na madalas itanong sa akin tuwing may nakakasalamuha akong mga tao na medyo curious about sa tattoo and about sa akin, no? Kasi syempre since isa nga tayong team leader sa BPO, no? Tuwing may bago akong ahente, yan, madalas yan natatanong sa akin, napapagkwentuhan, and pag nakikipagsalamuha tayo sa mga bagong tao, yan, madalas siyang natatanong sa akin. So yun, simulan na natin agad. So number 1, eto outside work to. Madalas natatanong sa akin to. Meron ka ba trabaho? Yan. Again, katulad nga nung sa ginawa nating video last week, no. Ako po ay may trabaho. Kakasabi ko lang, no. Nagtatrabaho ako sa isang call center at isa akong team leader. Yan. So, shout out sa Quantrix, no, sa company ko. Yan. Sinabi ko na kung saan ako nagtatrabaho. Yan. Marami din kasing nanonood dito, no, na makasabot natin na doon din nagtatrabaho. Minsan nga nagugulat ako, no, may mga tumatawag sa akin ng kasabwat na bago doon sa company. Yung pala, nakikita nila kasi na parang napanood na pala nila ako. Tapos nagulat sila na nandoon din ako. Yun. So, yun, shoutout ko doon sa company ko kasi diba, hindi sila tumitingin sa panlabas na itsura kasi kita nyo naman, may tattoo ako sa leeg, sa mukha, sa kamay na hindi ko talaga matatago. Pero binigyan nila ako ng pagkakataon, hindi lang sa trabaho, na promote pa ako, diba? So, yun.
So, good job. So, sana yung mga companies din dito sa Pilipinas, kasi yung company ko is Canadian, yung may-ari. So, Canada-based siya na company. So, pinagbigyan nila ako. Yan. So, shoutout doon. Yan. So, meron po akong trabaho. Sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakaalam, kahit sa mga kasabot natin na nanonood, kasi may mga nagko-comment din dyan na, kasabot, ano bang trabaho mo? So, yun po ang trabaho ko. So, isa akong TL. Yan. So, shoutout sa mga bayaning puyat, sa mga kasabot natin na call center. Kaya, ang lakas ko din magkape. Nasanay na yung katawan ko. Okay. Next one. Eto, ang dami nagtatanong sa akin ito. No? Ilan daw ba yung tattoo ko? Yan. So, ako, eto, ewan ko, yung iba hindi naniniwala. But, kapag sinasabi ko, or sinasagot ko kasi na, hindi ko na alam, hindi ko na kasi mabilang. Totoo yun mga kasabwat, hindi ko na talaga mabilang. Kasi sa sobrang dami ay parang kailan ba, sobrang tagal ko na kasi nagpapatattoo na sobrang dami na, may mga cover-ups na, yan, may mga maliliit na tattoo. Tapos nabuo na siya, naging sleeve na siya. At hindi ko na talaga masagot. Siguro, maintindihan yan, no, ng mga ibang may tattoo na once you have parang more than 15 or 20 tattoos, you stop counting na dun sa dami ng tattoo. Yan. Kasi, pero ako, no, mga kasabot, ever since naman, hindi ko talaga siya binilang. I don't know, yung iba kasi masyado nilang binibilang na, I have 20 tattoos, I have 30 tattoos, pero ako kasi not my thing, kaya hindi ko na talaga siya nabilang, hindi ko na siya binilang. Kahit ngayon, kahit subukan ko siyang bilangin, parang hindi ko na talaga mabibilang kasi may mga cover-ups na parang may mga tattoo ako na 2 beses na natakpan. Hindi ko na mabilang since kasi nagtatattoo din ako, tinatatuan ko rin yung sarili ko, hindi ko na siya nabibilang. But, one thing is for sure, may schedule ako ng tattoo. So, baka next vlog, i-vlog natin yun. Try ko mag-iba ng hindi naman ng content about tattoo pa rin naman, pero ibang way ng pag-vlog. Magpapatattoo ako. Yun. Antayin nyo ang video na yan, mga kasabwat. Comment kayo sa baba kung may mga suggestion din kayo. Kasi ako, nag-iisip din ako ng mga bagong videos. Kasi isa rin sa reason bakit ang tagal kong nahinto is parang naubusan ako ng content, no? Kasi gusto ko talaga na klase ng YouTube channel is informational, nagtuturo, yan. Parang hindi ko masyado kasing wala sa personality ko yung magbablog ako ng sarili ko, yung content mismo. But I'll try. Kung gusto niyo ng ganoon mga kasabot, comment kayo sa baba. Like nyo tong video na to at tignan natin yung susubukan kong unang video ko na gano'n. Kung marami kayo na magugustuhan yung ganong klase ng content, baka ituloy-tuloy natin. Okay? Ayun. So, yun na nga. Sagot sa number 2 is hindi ko po alam, mga kasabwat. So, sobrang dami. Basta ang goal ko is mag-connect lahat ng tattoo ko at maging isang buo lang siya lahat. So, pag tinanong ako, isa lang yung tattoo ko. Yun. Number 3, ito. Ang dami nagtatanong sa akin ito. Sino daw yung nagtatattoo sa akin? Yan. So, since tattoo artist din ako and I have a lot of friends na tattoo artist din. So, ang daming nagtatattoo sa akin. Most of them are friends. Yan. And some of them are tattoo artists na talagang gusto ko yung gawa. So, I only have few na talagang nagpatattoo ako sa kanila dahil gustong-gusto ko yung gawa nila. But most of the tattoos that I have, it's either gawa ko or ng mga tropa. Kasi mas na-appreciate ko yun, gawa ng tropa. Kahit friends ko mismo, kahit hindi nagtatattoo. Yan, sila Abby Dudes, tinatoan ako niyan. Kapatid ko, tinatoan ako niyan. Although hindi sila nagtatattoo. Yan.
mas gusto ko kasi yung ganun. I'm not about the sobrang ganda na tattoo, but yung experience, no? Yung maalala mo dun sa tattoo. I'm all about that. Yun. Kaya iba-iba yung nagtatattoo sa akin. Yan. Next one. Eto. Ilang taon ka nung nagpatattoo? Or nung unang beses nagpatattoo? Yan. Tama yung pagkakaalala ko, no, mga kasabot. 16? Tama? 16 nung first time ako nagpatattoo. Yan. Sobrang bata ako pa na, no? Yung gagayahin yung mga kasabat. Hindi pa ganun kabuo yung isip ko, hindi pa ganun kaganda yung mga decision making ko, no? So hindi ganun kaganda yung first tattoo ko, but I'm still proud of it. Lagi ko siyang pinapakita sa mga nagtatanong, sa mga nagpapa-cover up ng tattoo. Iba kasi first tattoo daw nila, hindi nila nagustuhan. Gusto nila ipa-cover up. Well, it's up to you, but ako kasi, it's about, sabi ko nga, it's about the experience, no? Yung maaalala mo dun sa tattoo. Kaya kahit hindi siya ganun kaganda, hindi ko siya pina-cover up. Dahil, I don't know. Ang ganda ng story ng tattoo. Hindi ko alam kung ikikwento ko pa, pero basta gusto ko yung story ng tattoo. My friends know about the story of that tattoo. And siguro, because it's personal, I'll just keep it sa sarili or sa mga friends ko mismo. Kasi kahit sa mga hindi ko hindi ko naman ganun ka-close, hindi ko din siya kinikwento. But there's a story behind it. And I like it. Kaya hindi ko siya papa-cover up. Next one. Yan. Eto. Madalas tinatanong sa akin to, ano daw yung meaning ng mga tattoo ko? Again, yung mga tattoo kasi is mostly about experience, no? Not about the meaning ng design mismo. But there are tattoos that I have na may meaning talaga. Na talagang kahit hindi din, sabi ko nga, hindi ganun kaganda, but yung meaning niya kasi, yung experience, yung story behind the tattoo, yun. Siguro I'll give sample na lang. Ano nga ba? Ito, this is Bible verse. Yan. It's about the prodigal son. Yun na yun. Yun na yung kwento niya. Yun yung meaning niya. Sinong nagtattoo niyan? Ako po. It was a pandemic tattoo, no? Nung tinattoo ko yan, nasa hotel ako noon. And medyo syempre, nung pandemic, wala tayong masyadong magawa. Hindi lang dahil sa wala tayong magawa, kasi again, may storya behind this. And hindi naman dahil naging masyadong masamang tao tapos bumalik. It's a different story, but it has a deeper meaning para sa akin. Yung kwento na yun, hindi literal yung kwento, but I mean yung sa Bible verse na yun, hindi siya, kung ano yung kwento nun, kung alam nyo siya, hindi ganun kaliteral yung nangyari, but para sa akin, may iba akong meaning para doon. Yun na lang. Yan. So, sample lang yan. Kasi sa sobrang dami ko ng tattoo, there are a lot of tattoos na may meaning talaga sa akin. Hindi ko na maisa-isa. Siguro, if magkakaroon tayo ng podcast, yan, medyo mahaba-haba kasi yung oras doon, pwede nating isa-isahin. Depende, tingnan natin kung saan papunta yung channel natin. Ang mahalaga, nakabalik na ulit tayo sa paggawa ng content. Yun. Next one, eto. Number 6. And number 6, question is, paano daw ako natutong mag-tattoo? Yan. Well, paano nga ba? Kasi wala pang nagtuturo sa akin, nagtatattoo na ako. Hindi man professionally, but I tried making like yung
yung tattoo machine na gawa lang sa dynamo. Yan. And I was using yung mga rotring na ink kasi that's what I have, no? So yun yung gamit ko. May mga tattoo ako na na-cover up na yun yung gamit ko dati. Tinatatuan ko lang yung sarili ko. Tapos hanggang sa I had this one friend, no, na gusto rin niya mag-tattoo, and that time kasi, no, nung araw, mahal talaga yung mga gamit. So hindi rin ako basta-basta makabili. Tapos nung may nakasabay ako, usapan namin, paghatian namin yung mga gamit. Tapos hati na lang kami dun sa presyo nung pang-tattoo. Yan. Tapos binili namin yun. Nung nabili namin, dun pa lang talaga ako nag-aral ng husto. I'm not saying na hindi ko pa siya pinag-aaralan, pero kasi nung may gamit na ako, doon ako kumuha ng apprenticeship. Yan. Shout out kay Art Flores, yan, kay George. Tsaka sa kapatid niya, si B-Flo. Sila yung mga nagturo sa akin nun. Yan. College pa ako nun, nag-aaral pa ako nun. Tas yun yung side hustle ko. No, lagi akong nakatambay sa shop nila. Nanonood ako pag may customer. Tatanong ako, yan, tinuturuan nila ako. So, doon ako natuto. Tapos, sinimulan ko rin sa sarili ko. Tinatuan ko muna yung sarili ko. Yung utol ko, yan. Ermat ko, yan. Practice ako sa nila. Kasi, ayoko din na mag-practice sa ibang tao. Kasi ako yung mindset ko nun. No? Kapag nag-practice ako sa ibang tao, baka mamaya, pag matagal na ako nagtatattoo, babalik sila sa hihingi ulit ng libre. Hindi naman sa madamot ako, no? Pero kasi ganun yung mangyayari. And kapag tagal-tagal, di ba, tatanungin sila, sino nagtattoo niyan? Sabihin ako. Tapos parang hindi maganda kasi nga nagpa-practice pa lang ako nun. Baka masira yung pangalan ko. Ganun. Alam mo yun, sobrang advanced ko mag-isip nun kasi sobrang desidido talaga ako na maging tattoo artist nun. Yun. So, ganun ako natuto. Tapos, syempre, araw-araw is a learning experience. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako, pa-practice pa rin ako, sumusubok pa rin ako ng mga bago. Kasi nga, syempre, nag-a-advance din yung technology ng tattoo, yung mga style ng tattoo. So, araw-araw pa rin natututo ako. Yun. So, yun. Next question is, gaano na ako katagal nagtatattoo? Yan. Well, medyo matagal na, no? If I'm not mistaken, gaano na ba ako? 2010 nung nagsimula ako. But not professionally. Parang nagsimula ako professionally 2012 na. Pero 2010 pa lang nagtatattoo na ako sa sarili ko. Tapos hindi pa maganda yung mga gamit na ginagamit ko. Pero 2012 yata, 2012 or 2011 nung talagang nakabili ako ng gamit. Tapos talagang nagtattoo na talaga ako. So yun. So kung 2010, 2023 na ngayon. So that's 13 years na. 14 years na. Tagal na din, no? So malapit na mag-isa't kalahating dekada. Tagal ko na din nagtatattoo. Yan. Sobrang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang yun. Yun. So, next question. Yan. Pwede ba akong matutong mag-tattoo kahit hindi ako marunong mag-drawing? Yan. / marunong ka na ba talagang mag-drawing bago ka nagsimula mag-tattoo? Yun yung tanong sa akin. Well, for me, ako, marunong na talaga akong mag-drawing bago pa ako mag-tattoo. As in, bata pa lang ako, nagdo-drawing na ako. Mas madalas pa ako mag-drawing kaysa magsulat nung nag-aaral ako. Yan. At para sa inyo naman na nagtatanong kung pwede rin ba kayong matuto, pwede naman, but I highly suggest na marunong ka talaga mag-drawing bago ka mag-tattoo. Kasi, syempre, advantage mo yun. Parang mag-aaral ka mag-motor,
nang hindi ka pa marunong magbike. So I suggest, mas maganda kung marunong ka na magbike tsaka ka mag-aral magmotor. Gets? Yun. So yun yung nasa isip ko. Kaya ganun din yung mga tinuturo ko sa ibang tao. Yeah. But para sa akin, ako, marunong na talaga ako mag-drawing bago ako nag-tattoo. Yun. Fundamentals pa. Next one is, eto, pinakamadalas itanong sa akin, meron daw ba akong lisensya? Yun. Well, to be totally honest with you guys, yung mga nagpapakita ng ID ng lisensya pa is hindi talaga siya lisensya kasi hindi naman tayo kasama sa wala namang aral to na kasama sa DepEd or TESDA or whatsoever. Wala din naman board exam to. Kaya wala tayong lisensya talaga. Although meron tayong DOH certificate, yan. Yun, nakakuha ko nun. Hindi ko na alam kung nasa shop ko pa yata. Pero kumuha tayo nun, no? Seminar to na tuturuan kayo ng mga about sa mga sakit, sa mga disease na pwedeng makuha sa tattoo, mga tamang aftercare at kung ano yung mga dapat at hindi dapat ginagawa. Yun, seminar siya. So, yun, meron tayo nun. But lisensya, hindi siya talaga lisensya. At wala po talagang lisensya. So, yung mga nagsasabi na may lisensya sila at mga nagsasabi na wala naman lisensya whatsoever, hindi po totoo yun. So, yun lang. Yun yung mga questions na madalas kong nakukuha sa mga taong nakakasama ko, sa mga nagiging kaibigan ko, or sa mga nakakasabay ko sa Yosihan. Yan. Yan yung mga pinakamadalas na naitatanong sa akin. Yan. Kung kayo may mga questions din kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Pwede rin natin sagutin yan. So, for now, purong mga ganito muna yung mga videos na gagawin natin kasi sobrang dami kong hindi nasagot na questions nung nag-stop ako sa paggawa ng videos. But next vlog natin, abangan nyo, magpapatattoo ako. Di ko na sasabihin kung saan at kung ano yung ipapatattoo ko. Basta abangan nyo sa next video natin. Yan, nakapag-schedule na ako at siguro kung napapanood nyo to ngayon, baka nakapagpatattoo na ako. No? Yan. Kasi ina-advance natin ang upload. Pero ayun, abangan nyo yun mga kasabwat. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo yung bell icon para ma-notify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday mag-upload na ulit tayo ng bagong videos para dumami na ulit yung mga kasabwat natin. Malapit na tayo mag 15K mga kasabwat. So, abangan nyo. Siguro i-upload ko yung video na yun pag 15K na tayo para it's a celebration din at para fresh new start. Okay? Yun lang. Peace out.